Let's learn about the topic of optimizing business operations, unveiling the 4-meter strategy blueprint. This video is designed to offer you engaging and rewarding opportunities for both structured and self-driven learning, allowing you to learn at your own pace. You will have the freedom to immerse yourself in the educational content while actively engaging with it. Join us on the Teacher Lumabon YouTube channel for an exciting educational adventure. Learning objectives. After going through this lesson, you are expected to define the 4Ms, manpower, method, machine, and materials, of operations. Describe the nature of the 4Ms, manpower, method, machine, and material, of operations, and identify the relationship of 4Ms of operations in a business opportunity. Let's have a recap from the previous lesson. Post-test. Directions. Read each item carefully. Select the letter of the best answer from the choices given. What is one of the advantages of branding? A. Creating an impersonal image. B. Limiting control over marketing. C. Effective publicity. D. Reducing the range of products offered. Which of the following is a part of the recommended process for building a brand? A. Create the name first. B. Develop the creative theme last. C. Test the name with the target market. D. Use any font for the brand name. Which of the following is not a type of brand name? A. Eponyms or founder names. B. Descriptive. C. Abbreviations or portmanteaus. D. Negative. What type of brand name is Apple? A. Eponyms or founder names. B. Descriptive. C. Abbreviations or portmanteaus. D. Symbolic or image-driven.
What does the step test the name in building a brand involve? A. Finalizing the brand name. B. Evaluating the impact of the brand name with the target market. C. Choosing the font for the brand name. D. Filing for trademark registration. Let's go to the lesson. Directions: enumerate 5 potential necessities essential for entrepreneurs involved in business operations, specifically concerning production within the business.
The 4Ms, man, machine, material, and method, form a foundational framework across industries like management, manufacturing, and quality control. Man symbolizes the human element, encompassing skills and involvement influencing machine operation, material usage, and methods applied. Machine refers to tools and technology impacting efficiency and quality, operated by the human factor. Material represents resources affecting the final output and dictating methods and manpower involved. Method embodies procedures ensuring efficiency and consistency shaped by human-machine interactions. Ang apat na M's, man, machine, material, at method, ay bumubuo ng pundasyong balangkas sa mga industriya tulad ng pamamahala, pagmamanupaktura, at kontrol sa kalidad. Ang tao ay sumasagisag sa elemento ng tao, sumasaklaw sa mga kasanayan at pakikilahok, nakakaimpluwensya sa pagpapatakbo ng makina, materyal na paggamit, at mga pamamaraang inilapat. Ang makina ay tumutukoy sa mga kasangkapan at teknolohiyang nakakaapekto sa kahusayan at kalidad na pinapatakbo ng salik ng tao. Kinakatawan ng materyal ang mga mapagkukunan na nakakaapekto sa panghuling output at mga pamamaraan ng pagdidikta at lakas tao na kasangkot. Ang pamamaraan ay naglalaman ng mga pamamaraan na tinitiyak ang kahusayan at pagkakapare-pareho na hinuhubog ng mga pakikipag-ugnayan ng tao-machine. These elements intertwine in an interdependent system. Man influences machines, materials, and methods. Machine impacts human work, materials, and feasible methods. Material affects methods, machinery, and human engagement. Method is shaped by human capabilities, available technology, and material characteristics. Ang mga elementong ito ay magkakaugnay sa isang interdependent na sistema. Ang tao ay nakakaimpluwensya sa mga makina, materyales, at pamamaraan na aapektuhan ng makina ang gawain ng tao, mga materyales, at mga paraan na magagawa. Ang materyal ay nakakaapekto sa mga pamamaraan, makinarya, at pakikipag-ugnayan ng tao. Ang pamamaraan ay hinuhubog ng mga kakayahan ng tao, magagamit na teknolohiya, at materyal na katangian. Balancing these components is essential for productivity and quality, as changes in one element ripple across others. Optimizing these interconnected factors is pivotal for efficient. Ang pagbabalanse sa mga bahaging ito ay mahalaga para sa pagiging produktibo at kalidad, habang ang mga pagbabago sa isang elemento ay nangyayari sa iba. Ang pag-optimize sa mga magkakaugnay na salik na ito ay mahalaga para sa mahusay. Let's discuss manpower of the 4Ms. Manpower requirements, human resources. Initially, when a business is in its nascent stages, entrepreneurs often manage all aspects themselves or with the help of close associates. However, as the business expands, the need for qualified personnel becomes essential to handle day-to-day operations. This enables the entrepreneur to focus on strategic management. Organizational structures should be tailored to meet the evolving demands of the business. Mga kinakailangan sa manpower, human resources. Sa una, kapag ang isang negosyo ay nasa nascent stage na, ang mga negosyante ay kadalasang namamahala sa lahat ng aspeto sa kanilang sarili o sa tulong ng mga malapit na kasama. Gayunpaman, habang lumalawak ang negosyo, nagiging mahalaga ang pangangailangan para sa mga kwalipikadong tauhan upang pangasiwaan ang pang-araw-araw na operasyon. Binibigyang daan nito ang negosyante na tumuon sa estratehikong pamamahala. Ang mga istruktura ng organisasyon ay dapat na iayon upang matugunan ang mga umuusbong na pangangailangan ng negosyo. Job analysis: gathering and analyzing the information about the requirements of the job position. It is the list of performance and abilities necessary to do the job. Pagsusuri sa trabaho: pangangalap at pagsusuri ng impormasyon tungkol sa mga kinakailangan ng posisyon sa trabaho. Ito ay ang listahan ng pagganap at mga kakayahan na kinakailangan upang gawin ang trabaho. Job description describes what would be the cover of the job. It is a summary of the duties and responsibilities of the position. Paglalarawan ng trabaho: inilalarawan kung ano ang magiging cover ng trabaho. Ito ay isang buod ng mga tungkulin at responsibilidad ng posisyon. Job specification indicates the qualifications, skills, and personal traits of the individual to perform a job. Pagtutukoy ng trabaho: nagsasaad ng mga kwalipikasyon, kasanayan, at personal na katangian ng individual upang magsagawa ng trabaho.
Manpower involves the workforce engaged in production, making it a fundamental factor. It is imperative for entrepreneurs to recruit and assign skilled employees to suitable roles at the right time. Ang lakas tao ay kinabibilangan ng mga manggagawang nakikibahagi sa produksyon na ginagawa itong pangunahing salik. Kinakailangan para sa mga negosyante na mag-recruit at magtalaga ng mga bihasang empleyado sa mga angkop na tungkulin sa tamang oras. Key facets in managing the workforce encompass various elements. Ang mga pangunahing aspeto sa pamamahala ng workforce ay sumasaklaw sa iba't ibang elemento. Necessary educational qualifications and work experience. Mga kinakailangang kwalipikasyon sa edukasyon at karanasan sa trabaho. Determining the workforce required. Pagtukoy sa kinakailangang manggagawa. Essential skills and expertise. Mahahalagang kasanayan at kadalubhasaan. Designing effective work schedules. Pagdidisenyo ng mga epektibong ischedule ng trabaho. Background checks and fulfilling legal requirements. Mga pagsusuri sa background at pagtupad sa mga legal na kinakailangan. Compensation and benefits. Kabayaran at benepisyo. Availability of potential workers within the community. Pagkakaroon ng mga potensyal na manggagawa sa loob ng komunidad. Questions to ponder. Why is manpower considered a fundamental factor in production? What are the key considerations in recruiting skilled employees? Let's discuss methods of the 4 M's. Method, processes and procedures. The method encapsulates the process of transforming raw materials into finished products and delineates the operational sequences to ensure quality control. This aspect governs the day-to-day activities of a business and illustrates how an entrepreneur will manage different operational dimensions. Pamamaraan, mga proseso at pamamaraan. Ang pamamaraan ay sumasaklaw sa proseso ng pagbabago ng mga hilaw na materyales sa mga natapos na produkto at naglalarawan ng mga pagkakasunod-sunod ng pagpapatakbo upang matiyak ang kontrol sa kalidad. Pinamamahalaan ng aspetong ito ang pang-araw-araw na aktibidad ng isang negosyo at inilalarawan kung paano pamamahalaan ng isang negosyante ang iba't ibang dimensyon ng pagpapatakbo. The selection of the production method relies on several factors such as ang pagpili ng paraan ng produksyon ay nakasalalay sa ilang mga kadahilanan tulad ng plant size and production schedules in accordance with anticipated demand. Laki ng planta at mga schedule ng produksyon alinsunod sa inaasahang pangangailangan. Determining the quantity and capacity of machinery required. Pagtukoy sa dami at kapasidad ng makinarya na kailangan. Long-term implications of the plant's location on operations. Pangmatagalang implikasyon ng lokasyon ng planta sa mga operasyon. Designing a strategic plant layout to minimize production costs. Pagdidisenyo ng isang madiskarteng layout ng planta upang mabawasan ang mga gastos sa produksyon. Prototype is an original model of your product with features of your later product. Prototype ay isang orihinal na modelo ng iyong produkto na may mga tampok ng iyong susunod na produkto. Business model is a company's core strategy for profitably doing business. Modelo ng negosyo ay ang pangunahing diskarte ng kumpanya para sa kumikitang paggawa ng negosyo. Let's discuss machines of the 4 M's. Machines, technology and equipment. Machines are integral to the majority of businesses, often working in tandem with or substituting for human labor. They constitute a significant part of the production process and substantially influence operational efficiency and standardization. Machines encompass both physical equipment and technological tools that support business operations. Mga makina, teknolohiya at kagamitan. Ang mga makina ay mahalaga sa karamihan ng mga negosyo, kadalasang nagtatrabaho kasabay o kahalili ng paggawa ng tao. Binubuo ng mga ito ang isang mahalagang bahagi ng proseso ng produksyon at malaki ang impluwensya ng kahusayan sa pagpapatakbo at standardisasyon.
Ang mga makina ay sumasaklaw sa parehong pisikal na kagamitan at mga teknolohikal na tool na sumusuporta sa mga operasyon ng negosyo. Crucial considerations when selecting equipment include: ang mga mahalagang pagsasaalang-alang kapag pumipili ng kagamitan ay kinabibilangan ng types of products to be manufactured. Different products may require specific equipment features or capabilities. The equipment needs to align with the intended production line, whether it's for heavy industrial machinery or specialized tools for precision manufacturing. Mga uri ng produktong gagawin, maaaring mangailangan ng mga partikular na feature o kakayahan ng kagamitan ng iba't ibang produkto. Ang kagamitan ay kailangang iayon sa nilalayo na linya ng produksyon, maging ito man ay para sa mabibigat na pang-industriyang makinarya o mga espesyal na tool para sa precision na pagmamanupaktura. Cost and capacity of the equipment. The initial cost of equipment and its capacity to handle the required workload are pivotal. A balance between initial investment and long-term operational costs is necessary. Also, considering future scalability and expansion of the business is essential. Gastos at kapasidad ng kagamitan. Ang paunang halaga ng kagamitan at ang kapasidad nito na pangasiwaan ang kinakailangang workload ay mahalaga. Ang isang balanse sa pagitan ng paunang pamumuhunan at pangmatagalang gastos sa pagpapatakbo ay kinakailangan. Gayon din, ang pagsasaalang-alang sa hinaharap na scalability at pagpapalawak ng negosyo ay mahalaga. Availability of spare parts and maintenance. Regular maintenance and availability of spare parts are crucial for minimizing downtime and ensuring uninterrupted operations. A reliable supply chain for spare parts and timely maintenance support is vital to keep the equipment in working condition. Availability ng spare parts at maintenance. Ang regular na maintenance at availability ng mga spare parts ay mahalaga para sa pagliit ng downtime at pagtiyak ng walang patid na operasyon. Ang isang maasahang supply chain para sa mga ekstrang bahagi at napapanahong suporta sa pagpapanatili ay mahalaga upang mapanatiling gumagana ang kagamitan. Efficiency and required skill set. Efficiency in operations, energy consumption, and output quality are key considerations. Moreover, assessing the skill level needed to operate the equipment is crucial. Training requirements for employees to handle the equipment efficiently and safely must be factored in. Efficiency at kinakailangang skill set. Ang kahusayan sa mga operasyon, pagkonsumo ng enerhiya, at kalidad ng output ay mga pangunahing pagsasaalang-alang. Higit pa rito, ang pagtatasa ng antas ng kasanayan na kailangan upang patakbuhin ang kagamitan ay mahalaga. Ang mga kinakailangan sa pagsasanay para sa mga empleyado na pangasiwaan ng kagamitan ng mahusay at ligtas ay dapat isaalang-alang. Let's discuss materials of the 4Ms. Materials. Resources. Materials are the raw components necessary for the production of goods and services, encompassing both direct and indirect materials. Specifications, quantity, and delivery schedules are crucial to ensure smooth operations. Mga materyales. Mga mapagkukunan. Ang mga materyales ay ang mga hilaw na sangkap na kinakailangan para sa produksyon ng mga kalakal at serbisyo, na sumasaklaw sa parehong direkta at hindi direktang mga materyales. Ang mga detalye, dami, at mga schedule ng paghahatid ay mahalaga upang matiyak ang maayos na operasyon. Key considerations for entrepreneurs when selecting raw materials encompass: ang mga pangunahing pagsasaalang-alang para sa mga negosyante kapag pumipili ng mga hilaw na materyales ay sumasaklaw. Material cost. Understanding the cost of raw materials is essential for determining the overall cost of production. Entrepreneurs need to evaluate not only the initial cost but also potential fluctuations, bulk discounts, and the impact on the final product pricing. Gastos ng material. Ang pag-unawa sa halaga ng mga hilaw na materyales ay mahalaga para sa pagtukoy ng kabuuang halaga ng produksyon. Kailangang suriin ng mga negosyante hindi lamang ang paunang gastos kundi pati na rin ang mga potensyal na pagbabago, maramihang diskwento, at ang epekto sa pagpepresyo ng panghuling produkto. Quality assurance. Ensuring the quality of raw materials is fundamental to producing a high-quality end product. Quality can affect the product's performance, durability, and overall customer satisfaction. Developing quality control measures or working with certified suppliers is essential. Quality assurance. Ang pagtiyak sa kalidad ng mga hilaw na materyales ay mahalaga sa paggawa ng isang dekalidad na produkto.
Maaaring makaapekto ang kalidad sa pagganap ng produkto, tibay, at pangkalahatang kasiyahan ng customer. Ang pagbuo ng mga hakbang sa pagkontrol sa kalidad o pakikipagtulungan sa mga sertipikadong supplier ay mahalaga. Material availability, consistent access to raw materials is crucial for maintaining production schedules. Entrepreneurs need to consider potential supply chain disruptions, seasonal availability, or geopolitical factors that could affect the availability of materials. Availability ng material, ang patuloy na pag-access sa mga hilaw na materyales ay mahalaga para sa pagpapanatili ng mga iskedule ng produksyon. Kailangang isaalang-alang ng mga negosyante ang mga potensyal na pagkagambala sa supply chain, seasonal availability, o geopolitical na mga salik na maaaring makaapekto sa availability ng mga materyales. Verifying supplier credibility, assessing the credibility of suppliers is important to ensure reliability, consistency, and ethical practices. This includes factors like their reputation, adherence to regulations and standards, stability, and their ability to meet demand. Pag-verify ng kredibilidad ng supplier, ang pagtatasa sa kredibilidad ng mga supplier ay mahalaga upang matiyak ang pagiging maaasahan, pagkakapare-pareho, at mga etikal na kasanayan. Kabilang dito ang mga salik tulad ng kanilang reputasyon, pagsunod sa mga regulasyon at pamantayan, katatagan, at kanilang kakayahang matugunan ang pangangailangan. Estimating potential waste, understanding and minimizing waste in the production process is critical for cost efficiency and sustainability. Entrepreneurs should evaluate the potential waste generated from raw materials and explore ways to reduce it through efficient production methods, recycling, or reusing byproducts. Pagtatansya ng potensyal na basura, ang pag-unawa at pagliit ng basura sa proseso ng produksyon ay kritikal para sa cost efficiency at sustainability. Dapat suriin ng mga negosyante ang potensyal na basura na nabuo mula sa mga hilaw na materyales at tuklasin ang mga paraan upang mabawasan ito sa pamamagitan ng mahusay na mga pamamaraan ng produksyon, pag-recycle, o muling paggamit ng mga byproduct. Sustainability and environmental impact. In today's market, there's an increasing focus on environmentally friendly materials and production methods. Entrepreneurs should consider the ecological impact of their chosen materials, looking for sustainable, renewable, or recyclable options, and ensuring compliance with environmental regulations. Sustainability at epekto sa kapaligiran. Sa merkado ngayon, dumarami ang pagtutok sa mga material na pangkalikasan at pamamaraan ng produksyon. Dapat isaalang-alang ng mga negosyante ang ekologikal na epekto ng kanilang mga napiling materyales, naghahanap ng napapanatiling, nababagong, o nare-recycle na mga opsyon, at tinitiyak ang pagsunod sa mga regulasyon sa kapaligiran. Consistency and reliability. Consistency in raw material quality and characteristics across batches is vital for maintaining the integrity of the final product. Entrepreneurs should aim for materials with minimal variation to ensure product reliability. Pagkakapare-pareho at pagkakaasahan. Ang pagkakapare-pareho sa kalidad ng hilaw na material at mga katangian sa lahat ng mga batch ay mahalaga para sa pagpapanatili ng integridad ng huling produkto. Ang mga negosyante ay dapat maghangad ng mga materyales na may kaunting pagkakaiba-iba upang matiyak ang pagiging maaasahan ng produkto. Compliance with standards and regulations. Adhering to industry-specific regulations and standards is crucial. It's essential to ensure that the selected raw materials meet legal, safety, and health standards, avoiding any potential issues down the production line or with the final product. Pagsunod sa mga pamantayan at regulasyon. Ang pagsunod sa mga regulasyon at pamantayan na partikular sa industriya ay mahalaga. Mahalagang matiyak na ang mga napiling hilaw na materyales ay nakakatugon sa mga pamantayang legal, kaligtasan, at kalusugan, na iniiwasan ng anumang mga potensyal na issue sa linya ng produksyon o sa huling produkto. Relationship building. Developing strong relationships with suppliers is beneficial for long-term success. Establishing good communication, negotiating favorable terms, and building a cooperative partnership can provide advantages such as priority supply, better pricing, and increased flexibility. Pagbuo ng relasyon. Ang pagbuo ng matibay na relasyon sa mga supplier ay kapaki-pakinabang para sa pangmatagalang tagumpay. Ang pagtatatag ng mahusay na komunikasyon, pakikipag-ayos ng mga paborableng tuntunin, at pagbuo ng isang kooperatiba na pakikipagsosyo ay maaaring magbigay ng mga pakinabang tulad ng prioridad na supply, mas mahusay na pagpepresyo, at pagtaas ng kakayahang umangkop. By considering these aspects when selecting raw materials, entrepreneurs can make informed decisions that positively impact the quality, cost, and sustainability of their products.
Sa pamamagitan ng pagsasaalang-alang sa mga aspetong ito kapag pumipili ng mga hilaw na materyales, ang mga negosyante ay maaaring gumawa ng matalinong mga desisyon na positibong nakakaapekto sa kalidad, gastos, at pagpapanatili ng kanilang mga produkto. When selecting a supplier, it's crucial to establish standards and criteria to assess their suitability for your needs. Here's an elaboration on the aspects you've mentioned. Kapag pumipili ng isang supplier, mahalagang magtatag ng mga pamantayan upang masuri ang kanilang pagiging angkop para sa iyong mga pangangailangan. Narito ang isang elaborasyon sa mga aspeto na iyong nabanggit. Company records, review the supplier's history, reputation, and past performance. Look into their track record, how long they've been in business, any legal issues, and their standing in the industry. Mga tala ng kumpanya, suriin ang kasaysayan, reputasyon, at nakaraang pagganap ng supplier. Tingnan ang kanilang track record kung gaano na sila katagal sa negosyo, anumang legal na issue, at ang kanilang katayuan sa industriya. Financial risks, assess the financial stability of the supplier. This includes looking at their financial statements, credit ratings, and any signs of financial distress. It's important to ensure they're financially sound and capable of sustaining their operations. Mga panganib sa pinansyal, suriin ang katatagan ng pananalapi ng supplier. Kabilang dito ang pagtingin sa kanilang mga financial statement, credit rating, at anumang senyales ng financial distress. Mahalagang matiyak na maayos sila sa pananalapi at may kakayahang ipagpatuloy ang kanilang mga operasyon. Delivery performance, evaluate their history of delivering goods or services on time. Delays in delivery can impact your own operations, so it's essential to choose a supplier with a reliable track record in this regard. Pagganap ng paghahatid, suriin ang kanilang kasaysayan ng paghahatid ng mga produkto o serbisyo sa oras. Ang mga pagkaantala sa paghahatid ay maaaring makaapekto sa iyong sariling mga operasyon, kaya mahalagang pumili ng isang supplier na may maasahang track record sa bagay na ito. Capacity, determine if the supplier can meet your volume and quality requirements. Assess their production capabilities and whether they can scale up to meet your future needs. Kapasidad, tukuyin kung matutugunan ng supplier ang iyong mga kinakailangan sa dami at kalidad. Suriin ang kanilang mga kakayahan sa produksyon at kung maaari silang palakihin upang matugunan ang iyong mga pangangailangan sa hinaharap. People risks, consider the stability and expertise of the supplier's workforce. Employee turnover, skills, and labor practices can affect the consistency and quality of what they provide. Mga panganib sa tao, isaalang-alang ang katatagan at kadalubhasaan ng mga manggagawa ng supplier. Ang turnover ng empleyado, mga kasanayan sa paggawa ay maaaring makaapekto sa pagkakapare-pareho at kalidad ng kanilang ibinibigay. Diversity, some companies prioritize working with diverse suppliers to promote inclusivity and social responsibility. Assess if the supplier supports diversity and inclusion in their workforce and business practices. Pagkakaiba-iba, ang ilang mga kumpanya ay inuuna ang pakikipagtulungan sa magkakaibang mga supplier upang isulong ang pagiging kasama at panlipunang responsibilidad. Tayahin kung sinusuportahan ng supplier ang pagkakaiba-iba at pagsasama sa kanilang mga manggagawa at mga kasanayan sa negosyo. Ethical considerations, evaluate their ethical standards, environmental practices, and compliance with regulations. This includes ethical sourcing, sustainability efforts, and alignment with your company's values. Mga etikal na pagsasaalang-alang, suriin ang kanilang mga pamantayang etikal, mga kasanayan sa kapaligiran, at pagsunod sa mga regulasyon. Kabilang dito ang etikal na paghahanap, pagsusumikap sa pagpapanatili, at pag-align sa mga halaga ng iyong kumpanya. Setting clear standards and evaluating potential suppliers based on this criteria will help ensure that you choose suppliers that align with your business goals, values, and operational requirements. It also reduces risks associated with supply chain disruptions and helps in forming long-term, mutually beneficial relationships with reliable partners. Ang pagtatakda ng mga malinaw na pamantayan at pagsusuri ng mga potensyal na supplier batay sa mga pamantayang ito ay makakatulong na matiyak na pipili ka ng mga supplier na naaayon sa iyong mga layunin sa negosyo, mga halaga, at mga kinakailangan sa pagpapatakbo. Binabawasan din nito ang mga panganib na nauugnay sa mga pagkagambala sa supply chain at tumutulong sa pagbuo ng pangmatagalan, kapwa kapaki-pakinabang na mga relasyon sa mga maasahang kasosyo. Supply chain. Supply chain. A supply chain refers to the entire process of creating and delivering a product or service to the end consumer.
It encompasses all the activities, processes, and entities involved in bringing a product from its raw material stage to the finished product and finally, to the customer. This includes sourcing raw materials, manufacturing, distribution, logistics, and retail. The primary aim of the supply chain is to ensure the smooth flow of goods or services from the point of origin to the point of consumption, efficiently and cost-effectively. Ang supply chain ay tumutukoy sa buong proseso ng paglikha at paghahatid ng produkto o serbisyo sa end consumer. Sinasaklaw nito ang lahat ng aktibidad, proseso, at entity na kasangkot sa pagdadala ng produkto mula sa yugto ng hilaw na material hanggang sa tapos na produkto, at sa wakas, sa customer. Kabilang dito ang pagkuha ng mga hilaw na materyales, pagmamanupaktura, pamamahagi, logistic, at tingi. Ang pangunahing layunin ng supply chain ay upang matiyak ang maayos na daloy ng mga produkto o serbisyo mula sa pinanggalingan hanggang sa punto ng pagkonsumo, ng mahusay at epektibo sa gastos. Value chain. Value chain. A value chain, on the other hand, is a high-level view of the activities that a company performs to create value for its customers. It involves the complete set of activities that organizations engage in to design, produce, market, deliver, and support their product or service. The emphasis in the value chain is on adding value at every stage of the process. It begins with the procurement of raw materials and extends through various processes that add value to the product or service until it reaches the end consumer. Ang value chain, sa kabilang banda, ay isang mataas na antas na pagtingin sa mga aktibidad na ginagawa ng isang kumpanya upang lumikha ng halaga para sa mga customer nito. Kabilang dito ang kumpletong hanay ng mga aktibidad na ginagawa ng mga organisasyon upang magdisenyo, gumawa, mag-market, maghatid, at suportahan ang kanilang produkto o serbisyo. Ang diin sa value chain ay sa pagdaragdag ng halaga sa bawat yugto ng proseso. Nagsisimula ito sa pagkuha ng mga hilaw na materyales at umaabot sa iba't ibang proseso na nagdaragdag ng halaga sa produkto o serbisyo hanggang sa maabot nito ang end consumer. Key difference. Pangunahing pagkakaiba. The main difference between the two is that the supply chain focuses on the logistics and operational aspects of moving a product from its origin to the consumer, while the value chain is more concerned with the strategic activities that create value at each stage of the process. The value chain is embedded within the broader scope of the supply chain, as it represents a specific set of activities within the overall supply chain framework. Ang pangunahing pagkakaiba sa pagitan ng dalawa ay ang supply chain ay nakatuon sa logistics at operational na aspeto ng paglipat ng isang produkto mula sa pinanggalingan nito patungo sa consumer, habang ang value chain ay mas nababahala sa mga strategic na aktibidad na lumilikha ng halaga sa bawat yugto ng proseso. Ang value chain ay naka-embed sa loob ng mas malawak na saklaw ng supply chain, dahil ito ay kumakatawan sa isang partikular na hanay ng mga aktibidad sa loob ng pangkalahatang supply chain framework. In essence, the supply chain is about the logistics and management of the flow of goods and services, while the value chain is about the strategic process of creating value for the customer through those goods and services. Sa esensya, ang supply chain ay tungkol sa logistic at pamamahala ng daloy ng mga produkto at serbisyo, habang ang value chain ay tungkol sa estratehikong proseso ng paglikha ng halaga para sa customer sa pamamagitan ng mga kalakal at serbisyong iyon. Implementing the 4M strategy involves a comprehensive analysis of each of these components to identify areas for improvement and develop strategies to enhance efficiency. This blueprint encourages a holistic approach, considering not just the technology or processes but also the human element in operations. Ang pagpapatupad ng diskarte sa 4M ay nagsasangkot ng isang komprehensibong pagsusuri sa bawat isa sa mga bahaging ito upang matukoy ang mga lugar para sa pagpapabuti at bumuo ng mga estratehiya upang mapahusay ang kahusayan. Hinihikayat ng blueprint na ito ang isang holistic na diskarte na isinasaalang-alang hindi lamang ang teknolohiya o mga proseso kundi pati na rin ang elemento ng tao sa mga operasyon. By leveraging the 4M strategy blueprint, businesses aim to. Sa pamamagitan ng paggamit ng 4M strategy blueprint, nilalayo ng mga negosyo na identifying inefficiencies, businesses seek to pinpoint areas within their operations where inefficiencies exist. This could be related to the allocation of human resources, the utilization of machinery, the handling of materials, or the methods employed in the production or service delivery.
Pagkilala sa mga kakulangan, ang mga negosyo ay naghahangad na matukoy ang mga lugar sa loob ng kanilang mga operasyon kung saan umiiral ang mga kawalan. Ito ay maaaring nauugnay sa paglalaan ng mga mapagkukunan ng tao, paggamit ng makinarya, paghawak ng mga materyales, o mga pamamaraan na ginagamit sa produksyon o paghahatid ng serbisyo. Improving productivity and quality. Once inefficiencies are identified, the objective is to make improvements in these four areas: manpower, machinery, materials, methods, to enhance productivity and the quality of the output. This could involve streamlining processes, upgrading technology, or retraining staff to work more effectively. Pagpapahusay ng produktibidad at kalidad. Kapag natukoy ang mga inefficiencies, ang layunin ay gumawa ng mga pagpapabuti sa apat na lugar na ito: manpower, machinery, materials, methods, upang mapahusay ang produktibidad at kalidad ng output. Maaaring kabilang dito ang pag-streamline ng mga proseso, pag-upgrade ng teknolohiya, o muling pagsasanay sa mga tauhan upang gumana ng mas epektibo. Reducing waste. Waste reduction is a key goal in the 4M strategy. This waste can take various forms, be it time, resources, or effort. By optimizing the usage of manpower, machinery, materials, and methods, businesses can minimize waste and improve efficiency. Pagbawas ng basura. Ang pagbabawas ng basura ay isang pangunahing layunin sa diskarte sa 4M. Ang pag-aaksaya na ito ay maaaring magkaroon ng iba't ibang anyo, maging ito ay oras, mapagkukunan, o pagsisikap. Sa pamamagitan ng pag-optimize sa paggamit ng lakas tao, makinarya, materyales, at pamamaraan, maaaring mabawasan ng mga negosyo ang basura at mapabuti ang kahusayan. Enhancing communication and coordination. Effective communication and coordination between different operational components are crucial. By aligning these elements, businesses can ensure a smoother workflow, reducing errors and delays. Pagpapahusay ng komunikasyon at koordinasyon. Ang epektibong komunikasyon at koordinasyon sa pagitan ng iba't ibang bahagi ng pagpapatakbo ay mahalaga. Sa pamamagitan ng pag-align sa mga elementong ito, matitiyak ng mga negosyo ang mas maayos na daloy ng trabaho, na binabawasan ng mga error at pagkaantala. Fostering a culture of continuous improvement. This strategy blueprint isn't a one-time fix but an ongoing process. Businesses that employ the 4M strategy aim to create a culture where continuous improvement is encouraged. This involves constantly reassessing and refining the processes related to manpower, machinery, materials, and methods to adapt to changing needs and optimize operations. Pagpapaunlad ng kultura ng patuloy na pagpapaunlad. Ang blueprint ng diskarte na ito ay hindi isang beses na pag-aayos ngunit isang patuloy na proseso. Ang mga negosyong gumagamit ng diskarte sa 4M ay naglalayong lumikha ng isang kultura kung saan hinihikayat ang patuloy na pagpapabuti. Kabilang dito ang patuloy na muling pagtatasa at pagpino sa mga prosesong nauugnay sa lakas tao, makinarya, materyales, at pamamaraan upang umangkop sa pagbabago ng mga pangangailangan at i-optimize ang mga operasyon. However, it's essential to note that the 4M strategy isn't a one-time fix. It's an ongoing process that requires continuous evaluation and adaptation to remain effective, especially in dynamic business environments. It's crucial for businesses to adapt to changes, adopt new technologies, and adjust processes to remain competitive and efficient. Gayunpaman, mahalagang tandaan na ang diskarte sa 4M ay hindi isang beses na pag-aayos. Ito ay isang patuloy na proseso na nangangailangan ng patuloy na pagsusuri at pagbagay upang manatiling epektibo, lalo na sa mga dynamic na kapaligiran ng negosyo. Napakahalaga para sa mga negosyo na umangkop sa mga pagbabago, gumamit ng mga bagong teknolohiya, at ayusin ang mga proseso upang manatiling mapagkumpitensya at mahusay. Let's go to the activity. Activity 1, place the M within my mind. Directions, using your comprehension of the 4 M's of production, determine the representation of each M for the respective element. Equipment's potential volume. Ensure accessibility with safety. Necessary expertise for the task. Adequate timing for the worker is essential. The geographical site of the plant that significantly impacts business operations in the long term.
Activity 2, think of my Only Rice restaurant. Directions, you are about to make your unlimited rice restaurant. Think of all possible considerations on how to make a bowl of delicious rice in the market. First, think of all the materials needed for your putting up an unlimited rice restaurant. Second, make your work process on how to cook delicious rice. You can use a flowchart or diagram to show how it works. Third, draw or create your own layout/floor plan on how your operation works by arranging your materials, machine, and equipment to allow a smooth and continuous flow of activities. Use the table given to complete the task.
Activity 3, Enhancing your unlimited rice restaurant. Directions, utilizing the results obtained from Activity 2, brainstorm potential advancements that can render a bowl of rice or your product distinctive and competitive within the market. Subsequently, devise feasible suggestions and marketing tactics aimed at enhancing your unlimited rice restaurant. Follow the provided template for guidance. Business name. Product name. Commonly produced product. Proposed innovative product, special features. Recommendations.
Activity 4, Me, Myself and My Dreams. Directions. At this stage of your life, it's crucial to consider your career goals. Once you've established your career objective, address the following questions. What resources or actions do you believe are necessary to achieve your career goals? How will you acquire the necessary skills and expertise to reach your career objectives most efficiently? How will you differentiate yourself and guarantee that you stand out from others? Who do you anticipate will support you in attaining your aspirations? Summarize your ideas in a concise paragraph comprising 8 to 10 sentences.
Let's have a post-test. Post-test. Directions: read each item carefully. Select the letter of the best answer from the choices given. What does the method component in the 4M strategy blueprint govern? A. Human resources. B. Day-to-day business activities. C. Technology and equipment. D. Marketing and sales strategies. Machines in the 4M strategy blueprint primarily refer to A. Workers involved in the production. B. Physical and technological tools supporting operations. C. Marketing equipment. D. Human resource management tools. What should entrepreneurs consider when selecting equipment? A. Employee qualifications. B. Types of products to be manufactured. C. Marketing strategies. D. Budget allocation. Materials in the 4M strategy blueprint include A. Human resources involved in the production. B. Raw components necessary for production. C. Marketing materials. D. Business management resources. What does the value chain involve? A. Process of adding value to raw materials. B. Supply chain management. C. Delivering finished products to consumers. D. Analyzing market trends. What is crucial in choosing the right supplier for raw materials?
Marketing strategies. B. Quality assurance. C. Financial risk analysis. D. Employee training programs. What is the key goal of implementing the 4M strategy blueprint in businesses? A. Increasing waste in operations. B. Reducing overall productivity. C. Fostering a culture of continuous improvement. D. Minimizing workforce efficiency. The 4M strategy aims to A. Maintain existing inefficiencies. B. Improve communication between different operational components. C. Increase waste in business processes. D. Reduce the quality of output. Why is the 4M strategy considered an ongoing process? A. It requires continuous evaluation and adaptation. B. It remains static over time. C. It doesn't involve human resources. D. It focuses solely on technological improvement. What does the 4M strategy blueprint encourage businesses to consider? A. Solely the technology aspects in operations. B. Changes in human resource management only. C. A holistic approach to operations including technology and human elements. D. Ignoring operational processes. Thank you. And God bless you always.
I can do all things through Christ who strengthens me. Philippians 4 verse 13. I hope you found a lecture on music, arts, physical education, and health, lecture notes insightful, and gained new knowledge. If you found value in this video, kindly give it a thumbs up, and share it with your friends. We welcome your feedback, questions, and suggestions, which you can leave in the comments section below. Thank you for tuning in to Teacher Lumaban's YouTube channel, and we look forward to seeing you in our next video. May God bless you always.